Magandang hapon mga taga-Eljor at sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapatid na sumusubaybay at nagbibigay pansin sa Grace Everyday. Ito po ay kagalakan po sa amin na kami pakinggan nyo at marinig nyo ang salita ng Diyos mula sa mga nagbabahagi. Bagamat ito ay napakaiksing oras lamang po, pero malaking bagay po sa atin. Ako nga po pala si Brother Agrabante. At minsan pa inanyayahan ko pong lahat na manalangin sa pasimula. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Minsan pa kami po ay umaasa sa inyo, sa inyong Espiritu. Sa aming pagtuturo, Lord, ilayo mo po kami sa maling katuruan at hayaan mo na sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak ay maituro po namin ng tama ang iyong mga salita. At maging bahagi ito, Panginoon, ng pagpapala sa mga kapatiran namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po ng nagbibigay ng mensahe ay mapapansin nyo ay may mga edad na po. At wala po sa amin na youth pastor. Pero po mga bata na ginagamit na ng Panginoon. Pero sa Bible po meron po niyan. Yan po ay si Timoteo. Si Timoteo po ay Grego ang kanyang ama at Hudyo naman ang kanyang ina. Siya po yung naging katukatulong ni Apostol Pablo. Siya po ay tinatawag na youth pastor. Siya po yung pinakabata na nagtuturo ng salita ng Diyos. At hindi naman po sa edad tinitignan yan. Meron po kasing mga kabataan na sila ay napupuspos ng Espiritu Santo at pinagpapala. At kaya po nilang isa pamuhay sapagkat hindi naman po sa galing at sa kakayanan ng tao, kundi sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At isa sa pamuyang salita, nakakapagturo ng tama. Ang mahalaga po, tama yung itinuturo. Nasa Bibliyang pamamaraan, makabibliyang pamamaraan, at hindi po lumalagpas at nagdadagdag. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito po yung unang sulat niya. Patungkol po sa kabanalan, kasi dalawa po yan eh. Isa po ang pagsasanay, exercise, at pagsasanay din naman sa kabanalan. Ngayon po tayo po ay may COVID-19 at sinasabi nga po ng ating mga health workers na kailangan po nating maging malakas ang ating resistensya. Uminom ng vitamins, mag-ingat, lumayo sa mga tao, mag-face mask, at huwag lumabas ng bahay. Yan po yung mga advice nila sa atin na nakatutulong po sapagkat kaya po lumalaki yung bilang dahil po hindi nasusunod dito eh. Ito po ang sinasabi po, ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Siya po ay youth pastor, isang batang pastor na pinagpala at pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Ikaw ay magiging sa chapter 4 po, 1 Timothy chapter 4 verse 8, verse 6 po. Ikaw ay magiging mabuting tagapagturo, mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang tinuturo mo ito, idinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at tunay na aral na sinusunod mo. Dapat po pala sa mga nangangaral na katulad namin, bago po namin ipangaral sa inyo, bago po namin ituro sa inyo, dudulutan muna namin, ibig sabihin ituturuan muna namin o mag-aaralin po muna namin at kung ito po ay isinasapamuhay namin. Ito po yung advice o sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi yan, at habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at tunay na aral na sinusunod mo. Isinasapamuhay din po. Mahirap po kasi magtuturo kasi ano po yun, para bang niloloko namin ng Diyos o niloloko namin ang aming sarili. Bakit po? Nagtuturo kami na inyong sundin, pero hindi naman po namin sinasapamuhay. Ang Diyos po ay hindi maluloko ni naman, sabi nga. Ang Diyos ay bago mo turuan ng iba, dapat tinuturuan po natin ang ating mga sarili. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. At sabi niya po rito sa susunod na verse, huwag mong pag-aaksaya ng panahon ng mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip magsanay ka sa kabanalan. May pakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit na pakinabang ang pagsasanay sa kabanalan. Sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay nito, kundi maging sa buhay na darating.
So dahil nga po may COVID, kailangan malakas daw po ang ating resistensya, nag-exercise. Para hindi daw po tayo makapitan ng virus na ito. Kasi po yung mga matatanda po, yung mga ating mga senior na hindi na po sila pinalalabas, pinagbabawal, mahigpit po ang tagbibili ng mga barangay at ng ating gobyerno. Na seryoso po sila sapagkat lahat po ng lumalabag, ginuhuli po. At siyempre po, kailangan po nating sumunod at magpasakop sa kanila. Sabi, may pakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit, hindi naman sinabing wag nang gawin, but higit ang pagsasanay sa kabanalan. Sa panahon ng pandemya o pandemic na ito po, na dumapo sa ating bansa, sa lahat ng bansa, kailangan po natin, kahit na po hindi maganda ang sitwasyon na nararanasan natin mga Kristiyano, nagsasanay pa rin po tayo sa kabanalan. Kung may pakinabang daw sa pagsasanay ng katawan, ng exercise, masigit ang pakinabang sa kabanalan. Paano po ba natin ito pinapractice? Tayo po ba ay, hindi nga po tayo nakakadalo ng mga gawain, pero kayo po ba, nung tayo po ay naka-quarantine ng ilang buwan, simula po ng March, at hanggang ngayon, ay tayo po ba ay nagiging, binibigyan pansin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At isinasapamuhay, tinuturuan yung ating mga sarili. At ipinapasakop natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Yan po yung pagsasanay sa kabanalan. Sabi nga natin, tayo po yung mga kalalakihan, mahilig po silang mag-exercise, mag-jogging, mag-basketball, lahat po na ititibay ng kanilang katawan para wag po dapuan ng sakit at maging laging healthy. Yung sinasabi ay maging healthy at malakas ang pangangatawan. Ay kailangan mag-exercise. Tama po yan, mainam po yan kaysa magbisyo. Yan po ay, kami rin po ay sumasangayon na kayo po ay mag-exercise at ma-involve kayo sa mga sports para ang katawan ay hindi sakitin. Huwag lamang po sa bisyo, alam niyo na po yan, yung bisyo po ay hindi po makabubuti sa atin, yung droga, yung alak, yan po ay hindi nakatutulong sa ating pananampalataya, yan po ay ang magpapabagsak sa ating pananampalataya. Ngayon po, yung pagsasanay sa kabanalan, ang sinasabi po rito, yan nga po yung ating ginagawa. Pag bumalik na po sa normal, God's will po, kung mahabag ang Diyos, at ito po ay alisin agad ng Panginoon, makabalik na po sa normal ang ating bansa at ang buong bansa, at magbalik na po ang lahat na makapagtrabaho na, at bumalik na po yung sigla ng ekonomiya ng ating bansa, ay dun po, umpisa na po nating dumalo, at mag-aral ng salita ng Diyos, paano i-apply ito sa ating buhay. Sinasanay natin yung ating pananalita. Kung tayo po ay mahilig magbitaw ng salita ng mga bagay na, mga bad words, yung mga mura, yung mga salitang bastos, mga salitang kanto, kailangan po masanay po tayo sa kabanalan. Yan po yung tinuturo. Kasi po si Timothy ay nagtuturo na po. Hindi naman po magandang tignan ng isang nagtuturo ng salita ng Diyos ay nakikitang nagmumura, nagsasalita ng hindi maganda. Hindi po ba? Kasi yun po na, tinitignan po kasi tayo ng ating mga tinuturuan. Mga taong nasa paligid natin, sila po ay pinagmamasdan ang ating mga ginagawa. Kaya hindi po tayo makapagtatago sa kanila. Ang kailangan, ipakita natin ang totoo. Una sa Diyos, maging totoo tayo sa ating Panginoon, at makita nila na tayo ay namumuhay sa kabanalan. Sabi po rito sa verse 11, ituro mo't ipatupadan lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran sa mga sumasampalataya sa pananalita. Ayan po. Ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Nakita niyo po pananalita, pagsikapan mong maging huwaran sa mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Yun po ang advice ni Pablo kay Timoteo. Kasi bata po siya, pwede po siyang late 18. Bata ka pa, hindi ka pa pwedeng pastor. Medyo mapusok ka pa. Kaya nga po binibigyan ni ang kapatid na Pablo po, nagbibigay siya ng magandang advice sa ating kapatid. Na kung maaari po ay ito po yung maging halimbawa sa kanya kasi marami na po siyang
taong hinahawakan, itong si Timoteo. Kasi sa amin po mga nagtuturo, kami po ay medyo may edad na. Wala pa, si Brother Tony po lang ang bata sa amin, nung panahon po ng hapon. Hindi. Ano lang po, pagbibiro lang po ng ano. Wala na pong bata po sa amin, lahat po kami ay nasa tamang edad na po, may mga pamilya na po. Kaya nga po kung mayroon pong kabataan na nakikinig sa amin, ito naman po ang advice namin sa inyo. Katulad nung kanina, kami po, hindi po namin ituturo sa inyo na hindi po namin gagawin kasi niloloko po namin ang aming sarili. At yung kanina pong sinasabi ng isang kapatid namin na hindi po maaring lokohin. Natatawag ka sa Panginoong Diyos tapos hindi mo isinasapamuhay ang kanyang mga salita. Sabi nga natin, galit tayo sa mga nanloloko, nanggagalit tayo sa mga sinungaling. Tama po ba yun? Nagagalit po tayo sa mga nanggogoyong mga tao. Pero kapag po tayo hindi po natin isinasapamuhay ang salita ng Diyos, dinadaya po natin ang ating sarili. Mismo ng sarili, hindi po tayo nagiging totoo sa sarili natin at sa harapan ng Diyos. Kailangan po isapamuhay, sapagkat ito po ang turo ni Apostol Pablo. Na kailangan ko ano yung natutunan niya sa kanya ni Timoteo, yung huwaran ay maging huwaran din siya sa kanyang nasasakupan. Mga kapatid, hindi po kami perpekto. Maaari pong makakita niyo po sa aming pananalita ay magkamali. May mga ugali pa rin, hindi po namin tinatago, may mga ugali pa rin po kami na hindi na makikita niyo na parang hindi dapat ugaliin ng mga Kristiyano. Pero po, nagnanais po kami na maging maayos po ang aming buhay at ang aming relasyon sa Panginoon. Lahat po tayo, sabi nga ng Biblia, kailangan ituro at ipatupad. Sapagkat ang pinagpapala ng Diyos ay nagtuturo na talimahin ang salita ng Diyos. Huwag daw pawawalang kabuluhan yung mga titik. Ang mga titik, mga letrang nakasulat dito ay hindi mawawalang bulay. Sabi mo, mababaliwala. Ang ating Panginoon ay hindi niya pinawalang bisa, bagkus ito po ay tinupad niya. At ipinakita niya na kahit po siya ay nagkatawang tao, namuhay ng isang alipin o ng isang lingkod, pinahalagahan niya po ang salita. Hindi niya po nilabag yung salita ng Ama o yung mga kautusan na nakalagay rito. Kayo po mga kapatid ay magpatuloy po sa inyong pagsubaybay. At pag nagbalik na po sa normal yung ating gawain, doon po iimbitahan po namin kayo. Pero po sa ngayon po medyo mahirap pa po. Dahil po malaki na po yung bilang ng dinapuan ng virus. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy na tayo ay pinagpapala at iniingatan. At higit sa lahat ay binibigyan ng pagkakataon lumago. Alam nyo, sa araw-araw dapat po yan po yung ating pinagtutuunan ng pansin. Darating po ang panahon na masusubok tayo sa pagdating ng Panginoon, masusubok ang lahat ng mga Kristiyano. Pero hindi po yun ang ating paksa po, no? Ang sinasabi po natin ay magsanay sa kabanalan. Kung may pakinabang sa pagsasanay sa katawan, masigit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Hindi lamang po mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay at pagpapahalaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, patuloy po na inyo pong pagpalain ng aming mga kapatid na sumusubaybay at nagbibigay pansin, Panginoon, sa iyong mga salita. Totoo, Panginoon, ang iyong mga salita ay dapat po naming isapamuhay, turuan po ang aming mga sarili, at sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay matuto po kami sa kabanalan. Mamuhay po kami sa kabanalan habang inaantay ka namin, Panginoon. Habang hindi ka pa dumarating, Panginoon, ay madatnan mo kaming namumuhay sa kabanalan. Hindi lamang po sa panahon ng gawain, tuwing linggo, kundi sa bawat araw, kahit dumaranas po kami ng mabigat na pagsubok na nangyayari po sa aming bansa, turuan mo kami, Lord, na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami na lagi umasa sa iyo, Panginoon, na kami po'y walang magagawa kung kami po'y hiwalay sa iyo, Panginoon. Nasa inyo po ang aming lakas, pag-asa, at higit sa lahat, Panginoon, nasa inyo ang aming kaligtasan. Kayo po ay patuloy na sumubaybay sa amin, Panginoon. Hindi po kami magtatagumpay kung wala po kayo sa buhay po namin. Kinikilala po namin
na kayo po ang aming Diyos na masasandalan, matatakbuhan, mapapagkatiwalaan. At higit sa lahat, amin pong kayo po ay tapat at hindi po kami mabibigo sa inyong mga pangako. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.